Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Kumusta po kayo mga kapatid ko sa CCTCFI Antipolo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga panahon ngayon. At naway patuloy na ipagkaloob sa atin ng Panginoong Kanyang grasya sa kabila po ng ating hindi normal na sitwasyon. At ngayong umaga mga kapatid, ay tayo po'y magsama-samang kasamba sa ating Panginoon sa kabila po ng ating sitwasyon na hindi po madali. Pero salamat sa grasya ng Diyos at patuloy niya tayong sinasamahan. At salamat din po sa teknolohiya dahil naging daan ito upang makapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon through online preaching. At ako'y personally na sabik na makasama kayo sa pagsamba ngayong umaga. At patuloy tayong manalangin na as soon as possible, halubin ng Lord na manumbalik po sa normal ang sitwasyon natin. At tayo po ay magkasama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon na manumbalik muli ang ating dating gawain, na tayo po ay magkasama-sama sa kanyang banal na tahanan upang sambahin ng ating Panginoon. Ngunit bago tayo magpatuloy mga kapatid sa ating pong pagsamba sa umagang ito, tayo muna iawit sa ating Panginoon. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalaki. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Walang katulad, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay po ang inyong katapatan. Kailanman hindi kayo nagbabago, Panginoon. At kahit anuman ang aming nakikita o nararamdaman sa oras na ito, patuloy naming ihahayag
at ipagmamalaki na ikaw ay napakabuting Diyos. Hallelujah! Purihin ang dakila mong pangalan. Ikaw ang Panginoon ko, Hari ng aking puso, tanging sa piling mo, kagalakan ko, kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo, aking Diyos na. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, napakabuti-buti mo. Oh Diyos, luluwalhatiin ka. Wala kang katulad. Oh, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. At ngayong umaga, ang atin mong pag-aaral ang salita ng Diyos ay mula po sa Ebanghelyo ni Mateo. At makikita po natin ito sa Mateo chapter 7, verse 7 hanggang 8. At aking pong babasahin mga kapatid at sabayan po ninyo ako sa aking pagbabasa ng kanilang mga salita. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Verse 8, sapagkat ang bawat humingi ay matatanggap, ang bawat humanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Pinagpala po ang salita ng ating Panginoon. Tayo muna ay manalangin kapatid sa ating Diyos. Aming Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo at Banal na Espiritu Santo, marami pong salamat Ama sa sandaling ito na kami po ay niloob ninyo, nakapakinig ng inyong mga salita. At salamat po sa buhay at kalakasan at pag-iingat ninyo sa bawat araw-araw at sa aming pagsamba sa inyo ngayong umaga. Banal na Espiritu, buksan po ninyo ang aming puso't isipan upang maunawaan at tanggapin namin ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Ito pong aming dalangin na mayroong pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. At ang atin pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay mayroon pong pamagat na
sasagutin ng Diyos ang ating pananalangin kung mayroon po tayong tatlong bahagi. Una, kung tayo'y humingi. Pangalawa, kung tayo'y humanap. Pangatlo, kung tayo'y kumatok. So yun po yung ating tatlong summary division. Ang talata na ating nabasa ay salita mismo ito ng ating Panginoong Hesus. At bahagi ito sa kanyang sermon sa bundok, kung saan itinuturuan niya ang kanyang mga alagad kung paano sila mamumuhay nang naayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ito simpleng katuruan, kundi ito'y katuruan na nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga disipulo ni Kristo. Inside out. Ibig pong sabihin, pagbabago, hindi lang po makikita sa labas na buhay ng mga disipulo ng ating Panginoong Kristo, kundi lalo na higit ang nasa loob o ang ating pagkilala sa ating Panginoon, ang pagbabago sa buhay ng mga Kristiyano ay nagmumula po sa loob ng ating puso. At upang matutulad ang kanilang pag-uugali kay Kristo. So, tinuturuan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad upang kanila itong makikita sa buhay ng mga disipulo ni Kristo kung ano ang tinuturo ng ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga salita, na sabi doon ay matutulad sila sa ating Panginoong Kristo. Ang katuruang ito ni Kristo ay hindi lang sa kanyang mga disipulo, kundi pati din po ito sa ating mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo. May tatlong bagay ang binigay ang Diyos upang sagutin niya ang ating panalangin. Una, sabi dito, kung tayo'y humingi. Pangalawa, kung tayo'y humanap. Pangatlo, kung tayo'y kumatok. Mga kapatid, ang panalangin ay makapangyarihan. Sabi doon, prayer is powerful. Isang paraan ito upang makaugnayan natin ang Diyos. So, tandaan natin na sa pamamagitan ng pananalangin ay makaugnayan ng ating ang Panginoon. Maaari tayong humingi, humiling, pagpasalamat sa ating Diyos sa pamamagitan po ng mga panalangin. At sa pamamagitan po ng pananalangin, sabi doon, makapangyarihan ang panalangin sapagkat ang panalangin ay nagdudulot o nagbibigay ng pagbabago sa buhay natin kung ito ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi pa doon, sa ating pananalangin, mayroong tatlong sagot ang Diyos sa ating pananalangin. Sabi dito, minsan pag tayo nananalangin, hindi ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Sagot niya, no. Pangalawa naman, ang sagot ng Diyos sa ating pananalangin, sabi doon, wait, o hintay muna tayo. At ang pangatlo naman, yes, tinutupad ng ating Panginoon ang ating panalangin. Kaya mga kapatid, makikita natin sa talatang ito na ang ating hinihingi sa Diyos ay hindi niya agad-agad ibibigay sa atin. Sapagkat sinisiyasat ng Diyos ang ating puso kung ito ay nakakabuti sa atin at
kaya binigyan niya tayo ng mga kondisyon. Sabi doon, take note, mga kapatid, tayo ay may bahagi sa mga natanggap natin nga biyaya buhat sa Diyos. O tayo ay may bahagi. So, sa lahat nating mga biyaya na natanggap natin ngayon, tinatamasa natin ngayon, yan mga kapatid, mayroong part po tayo dyan. Bakit mayroon tayong tinatamasa mga biyaya ngayon sa ating Panginoon? Material man yan o spiritual man yan. Kaya lagi nating tatandaan, sa bawat biyaya na ating natanggap, ay mayroon po tayong kabahagi dyan. So sa ating unang hati, kung tayo'y humingi, huwag tayong mag-atubiling humingi sa Diyos sa mga pangangailangan at iba pang mga kahilingan natin. So sabi doon, humingi tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mag-atubiling lumapit at humingi sa Kanya sa lahat ng ating mga pangangailangan. So may salita doon, huwag mag-atubili. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa ating Panginoon. Idalangin natin sa Diyos ang mga bagay na kailangan natin. So ating ilapit, idalangin sa Panginoon ang lahat ng bagay na ating kailangan. Ang paglapit natin sa Diyos ay ibig sabihin ay nakadepende tayo sa Kanya. At naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya. Ang dapat lang natin gawin ay humingi sa Diyos. So mga kapatid, humingi tayo sa ating Panginoon. Nandoon yung paglapit natin sa ating Diyos. Patuloy tayong humingi sa Diyos ng proteksyon at provision and good health sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay. So, nandoon yung patuloy tayong humingi sa Diyos. Pag-iingat, provision sa pangangailangan natin sa araw-araw, hindi lang po sa atin at sa ating pamilya. Patuloy tayong humingi sa Diyos ng mga tulong upang magkaroon ulit tayo ng lugar na sambahan o house of worship. Mga kapatid, sa ating sitwasyon ngayon, naghanap tayo ng ating lugar sambahan. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon na tulungan niya tayo upang makahanap, makatagpo tayo, maayos po natin ang lugar na ating pagkasambahan sa Kanya. At patuloy tayo humingi sa Diyos ng awa upang mawala ng tuluyan ang virus at magbabalik na sa normal ang ating pamumuhay. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa pananalangin lalo ngayon sa sitwasyon po natin na naharap pa rin po tayo sa krisis. At huwag tayong magsawang humingi sa ating Panginoon ng Kanyang awa at habag upang tuluyan na po na walang virus na ito. Tuloy na po itong maglaho at manumbalik na po sa normal ang ating pamumuhay. Humingi tayo sa Diyos ng tulong upang mapabuti pa ang ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Humingi tayo sa ating Panginoon ng tulong upang higit nating mapabuti ang ating paglilingkod sa Kanya. Pagbabahagi ng Kanyang mga salita. Pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, lahat ng ito, hingiin po natin sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, sagutin ng Diyos ang ating panalangin kung tayo'y humingi sa Kanya. So nandoon yung partisipasyon po natin na humingi at lumapit tayo sa ating Panginoon na mayroong pagpakumbabaan. At sa grasya ng Diyos, sa Kanyang habag sa atin, ipagkaloob niya sa atin ang ating mga
kahilingan at mga dalangin natin sa ating Panginoong Diyos. Amen mga kapatid. So, sa pangalawa tayong hati mga kapatid, kung tayo'y humanap. Sabi dito, hanapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos sapagkat kung hindi niya kalooban, hindi niya sagutin ang ating pananalangin. So sa ating pananalangin, pag hingi natin sa ating Panginoon, sabi dito, hanapin natin ang kanyang kalooban. Upang sagutin ng Diyos ang ating pananalangin. So, nandoon yung salitang hanapin natin ang kanyang kalooban. Humanap tayo ng mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Gamitin natin at igala natin ang ating paningin upang makita natin ang ating hinahanap. So, nandoon yung part po natin na humanap po tayo. Saliksikin po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Atin pong hanapin kung ano yung mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Kaya hanapin po natin. Isa yang susi upang sagutin ng Diyos ang ating pananalangin. Nandoon mga kapatid, yung ating partisipasyon upang ang ating panalangin ay loobin ng Diyos na kanyang ipagkaloob sa atin. Halimbawa, ngayon, mahirap ang sitwasyon natin. Humanap tayo ng mga pamamaraan upang makasustain tayo sa mga pangangailangan natin araw-araw. Humanap tayo ng mga pamamaraan at gamitin natin ang talino na ibinigay sa atin ng Diyos. So yun mga kapatid. Lalo ngayon, mahirap ang sitwasyon. Marami pong naghihirap, maraming nawalan ng mga trabaho, maraming mga nagsarang mga kumpanya. Di natin alam kung saan tayo kukuha ng ating kabubuhay sa araw-araw. Ito mga kapatid, humanap tayo ng paraan. Mga kapatid, pag ginawa natin yan, ang Diyos ay nakatingin sa atin, ang Diyos ay nakatanaw sa atin, magginagawa natin, at alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Kaya mga kapatid, doon yung kasigasigan, o lagi tayong masipag sa ating pamumuhay upang matugunan ang pangangailangan natin ng ating pamilya sa araw-araw. Kaya sabi doon, humanap tayo ng mga pamamaraan. Gawin natin ang ating makakaya at ang ating Diyos na nakatanaw sa atin, siyang magpupuno at magbibigay po sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po mga kapatid. At parati lang nating tatandaan na ang pamamaraan na ating gagamitin ay paraang naayon sa katuruan ng Diyos. So, ito naman mga kapatid ay babala sa atin ng Diyos at paalala na marami pong pamamaraan upang makasurvive tayo sa krisis na ito. Ngunit sabi ng Panginoon, ang pamamaraang ito ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Ito'y nakabatay sa standard na ibinigay ng Diyos sa atin. Sapagkat kung gagawa natin ng pamamaraan na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay ito po'y magdudulot ng kapahamakan po sa atin. Kaya sabi niya, ang pamamaraan ng ating gagawin ay dapat ay nakaayon sa kalooban ng Diyos na nakabatay sa kanyang mga salita.
Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo ay patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. Pang malaman natin ang kalooban ng Diyos sapagkat nakalagay na doon lahat ang nararapat nating gawin upang hindi tayo malihis sa kanyang layunin. Kaya sabi doon, kung anong pamamaraan na ating gagawin ay dapat nakaayon sa tuntunin at kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, God will not do what can He do until we do all that we can do. Sabi doon, God will not do. What can He do? Hindi mo nagagawin ng Panginoon ang kanyang magagawa para sa atin. Nahayaan muna tayo na gawin natin ang kaya nating gawin. At saka gagawin ng Diyos ang kanyang magagawa para po sa atin. Ito po mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ng ating Panginoon. Gawin natin ang kaya nating gawin. At ipagkatiwala natin sa Diyos ang hindi natin kayang gawin. Sapagkat siya nakakaalam kung alin, kung ano ang nakakabuti para po sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy nating hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. Saliksikin natin upang tayo ay sasagutin ang ating mga panalangin ng ating Diyos. Sa atin naman pong pangatlong hati mga kapatid, kung tayo'y kumatok. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin kung tayo'y kumatok sa Kanya. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin kung tayo'y kumatok sa Kanya. Ibig sabihin ng kumatok, magtiyaga tayo sa panalangin o panalangin walang patid o hindi tayo magsawa sa pagkatok sa puso ng Diyos hanggang ipagkaloob niya ang ating mga kahilingan. Sasagutin ng Diyos ang ating panalangin kung tayo patuloy na kumatok sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi tayo magsasawang lumapit sa ating Panginoon. Magtiyaga tayo sa pananalangin. Minsan, matagal na nating dinasal sa ating Panginoon ang kahilingan natin, ngunit hindi pa natin natatanggap ang sagot ng ating Diyos. Mga kapatid, huwag tayong magsawa. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pananalangin. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ito ba'y nakakabuti po para sa atin. Kaya huwag tayo magsawa. Katok lang ang katok sa ating Diyos. Hanggang pagbubuksan niya tayo. At ipagkaloob niya sa atin ang ating mga kahilingan. Atin pong tingnan ang Lucas chapter 18, verse 1 to 8. Ang biyuda at ang hukom. Ito'y sinabi ng Diyos ni Jesucristo mismo. Itong kanyang kwento, sabi dito, ayon sa Lucas chapter 18 verse 1 hanggang 8. Sabi dito, nagtiyaga ang biyuda sa pagpabalik-balik sa hukom hanggang ipinagkaloob ng hukom ang katarungang hiningi niya. So mga kapatid, yung biyudang ito patuloy na lumalapit sa hukom. Nangungulit, kumbaga, na sana ipagkaloob na sa kanya ang katarungan kanyang matagal na hinihingi.
At siya na may nagwagi, sapagkat ipinagkaloob ng hukom sa kanya ang hinihingi niyang katarungan. So in the end, nagtagumpay ang byuda. Anong susi na ginawa niya? Pabalik-balik siya, nangungulit. Parang tayo rin mga kapatid. Patuloy tayong kumatok sa puso ng ating Diyos. Kung ang ating mga panalangin ay hindi pa natin pinagkaloob niya sa atin, hindi pa binigay ng Diyos ang sagot niya sa ating mga dalangin, tuloy-tuloy lang. Huwag tayong magsawa. Sabi nga doon, push lang ng push. Pray until something happen. Push lang ng push, mga kapatid. Push sa pananalangin. Pray until something happen. Patuloy tayong manalangin hanggang mayroong mangyayari sa ating mga dalangin. Never give up on praying because God hear our prayers. Huwag tayong sumuko, mga kapatid, sa ating pananalangin, sapagkat nandyan ang Diyos. Nakikita niya tayo kung ano ang ating sitwasyon, kung ano ang ating kailangan. Nandyan ang ating Panginoon na nakatanaw lang sa atin. Tinitignan lang niya tayo kung ano ang ginagawa natin. At sabi ng 1 Juan chapter 3 verse 22, tinanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So kaya tinatanggap natin ang ating mga kahilingan sapagkat sinusunod natin kung ano ang itinuturo at nakakalugod sa ating Diyos. Kaya nga sabi doon, kaya patuloy nating sundin ang Kanyang mga utos at kung ano nakakalugod sa Kanya, hindi nakakalugod para sa atin. Kaya mga kapatid, pinagpapala po ng Diyos ang Kanyang mga anak kung ito ay sumusunod sa Kanyang mga katuruan. Sumusunod sa mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos. Kaya, tinatanggap natin ngayon ang grasya mula sa Diyos sapagkat sinusunod natin at susundin pa natin ang Kanyang mga kalooban hanggang tayo ay nabubuhay. At patuloy din po na ipagkaloob niya sa atin ng Diyos ang Kanyang masaganang grasya at biyaya para po sa atin. Sabi ng verse 9 sa ating binasa, verse 8, dun sa Mateo chapter 8, 7-8, sabi dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay nakakatagpo at ang bawat kumakato ay pagbubuksan. So napakaganda ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, na ating tatandaan. Ang bawat humihingi ay tatanggap. Praise God. Ang bawat humahanap ay nakakatagpo at ang bawat kumakato ay pagbubuksan. Salamat sa ating Panginoon.
But mga kapatid, remember, mayroon tayong gagawin. Sabi ko nga kanina, ano magrasyang ating tinanggap ngayon mula sa Diyos, ating tinatamasa ngayon. Mayroon tayong part dyan. Nandoon yung ating parte o bahagi natin sa mga bagay na tinatanggap natin. Sapagkat tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi naman to imbento natin. Nakatala ito sa kanyang mga salita. At mula ito sa labi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga bagay na ito. At sa ating pagtatapos at ang ating konklusyon sa ating pinag-aralan ngayong umaga mga kapatid, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin kung tayo'y patuloy na humingi, humanap, at kumatok. So, yun yung tatlong bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na parati nating tatandaan ng mga kapatid. Atin pong itanim sa ating puso't isipan na ang tatlong bagay na ito na tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag sinunod natin ito, sabi dun sa kanyang mga salita, sasagutin at ipagkaloob sa atin ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. At mga kapatid, nawa ang salitang ito ng Panginoon ay patuloy nating paniwalaan at maitanim po sa ating puso't isipan. Marami pong salamat sa ating Panginoon. Tayo na po mga kapatid ay manalangin sa ating Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita na aming natanggap ngayong umaga. At marami pong salamat din Panginoon sa mga kapatiran ko na patuloy na naglalaan ng panahon upang mapakinggan ang inyong mga salita. At salamat Ama sa sama-sama naming pagsamba sa inyo sa pamamagitan po ng online. Ama, nananabik na rin po kami na manunumbalik sa magandang sitwasyon at matapos na po ang krisis na dala ng COVID-19. Kami po Ama ay patuloy na nagsusumamo sa inyo na loobin ninyo Ama na mawala ng tuluyan ang kumakalat na virus. Ama, patuloy po ninyo kaming ingatan at patnubayan sa araw-araw at ipagkaloob ninyo Ama ang aming mga pangangailangan sa lahat po ng aming kapatiran sa CCT, CFI, Antipolo at sa lahat din po na mahal namin sa buhay at sa lahat din po ng mga nakapanood sa mensaheng ito ay pagpalain po ninyo ang kanilang buhay at ipagkaloob niyo po Ama ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at ilayo din po sa anumang gawa ng kaaway. Ama, dalangin po namin na maayos na po ang mga lugar na aming pagsasambahan Panginoon sa inyo. Ama, tulungan po ninyo kami ang aming bansa, malampasan namin ang mga krisis na aming hinaharap ngayon. Palain po ninyo ang aming pamahalaan, ang armed forces, mga kapulisan, at ang lahat ng mga frontliners, Panginoon.
Pagkapalain po ninyo, Ama, ang lahat ng Pilipino at patatagin po ninyo, Ama, ang aming mga pananampalataya. Walang katulad, Panginoon, ng iyong kabutihan sa Ito po, Ama, ang aming panalangin na mayroong pasasalamat Tunay po ang inyong sa pangalan katapatan. po ng Panginoong Jesus. Kailanman hindi kayo nagbabago, Panginoon. At kahit anuman ang Maraming aming pong salamat sa inyong lahat, mga kapatid, nararamdaman sa oras na ito. po sa Panginoon, Patuloy sa namin CTCFI Antipolo Family. At ipagmamalaki na Salamat ikaw po sa ating ay pakikiisa sa napakabutihan. pagsamba ngayong umaga. Hallelujah. At marami din pong salamat sa lahat po na nakapanood nito. Naway patuloy na ingatan kayo ng Panginoon. Patuloy na ipagkaloob niyo po sa inyo ang kanyang masaganang grasya. At ako din po nagpasalamat sa Diyos sa pagkakataon na binigyan niya po sa akin na maghatid ng kanyang mga salita sa umaga. Pagkapalain po tayong lahat ng Diyos, mga kapatid. God bless Philippines. God bless